Manawagan ko sa kanang senador nga unta inyuhan ning imbestigahan ang pagkamatay sa akong igsuon. Kay dili man gyud ikalimod nga live man gyud ni gibuhat sa iyaha. Ako nung nakabatik gyud ko kahiubo sa PNP at mga niaging adlaw sa mga kapulisan kay tungod nakita man gyud nako ang ilang kakulangan sa pag-imbestigar. Sa panahon nga gipost nila akong igsuon live, wala gyud ko nakakitag effort na nag-conduct sila kanang Black Road gani nga dili or checkpoint nga unta madakpan kong Innova kay taas-taas jud ang oras nga nakagawas ang Innova diri sa Digos. Auzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag sa ato ang tanan. Good evening, good morning everyone. Ay Attorney Israelito Cañada Turion. Ako ang abogado sa pamilya ni Barangay Captain Oscar Dodong Bukol, no? Na gipatay atong November 25, 2025, 9:16 sa gabi, no? Miyami karon kay para amo ang ipaabot sa katawhan, no? Nandito kami ngayon, itagalog na lang natin, no? Para ipaabot sa ating mga mamamayan ang mga developments po ng kaso ni Barangay Captain Oscar Dodong Bukol, no? We would like to inform everyone na noong November 25, 2025 at 9:16 PM pinatay po siya at noon po dineklara na po namin na kung pwede sana yung NBI ang mag-lead investigation agency dito sa nangyayari po. Gusto namin ipaalam na yung huwag sanang maibahan yung PNP sa desisyon po ng pamilya na ito kasi alam naman natin na isa sa person of interest po, no, ay miyembro din ng kapulisan. So siguro, hindi naman siguro maganda tingnan na yung PNP ay mag-iimbestiga sa sarili niyang tao, no? Kaya yun po ang dahilan na gusto ng pamilya, ng mga Bukol family, nandito naman sila ngayon sa harap po ninyo, na yung NBI po ang maging lead agency po dito. We would like also to inform the public, isa rin sa rason, right after the incident kasi, wala kaagad action po yung PNP. Huwag sana silang maibahan. Kasi they should take this as a constructive criticism also para they can also improve their operational procedures if there are any. Why? Kasi right after the incident po, wala man lang action na ginawa kaagad, no? Medyo delayed po yung response. Hindi naman po kami mga eksperto sa investigation, but they could have easily ordered a blockade of all national highways, no? Mga checkpoints po sana para yung red na Innova ay matukoy kaagad kung saan, no? So that could have been ordered right away. There was also a stark delay in the reaction of the Chief of Police and even informing the barangay captains in their group chat. There was more than 1 hour before there was proper announcement, no? And yung spot report, wala pa nga kaming nakita hanggang ngayon. Dapat meron niyang spot report, meron niyang progress report. Wala pong coordination sa amin. There was some sort of coordination 4 days thereafter to the system of Barangay Captain Dodong Bukol. So sana po ang PNP hindi po maibahan sa amin. Nagbibigay lamang kami kung ano pong katotohanan so that they can improve their operational procedures, no? Kaya nga, kung meron man kayong mga gagawing investigation, we would like to request that they will coordinate with the NBI. And gusto nga po din namin ipaalam na for the first time, ang PNP nakipag-usap po sa akin kahapon pa lang. And yesterday was the 11th day already from the time of the incident. We were expecting that just like in the operational procedures in the US and in Europe, there is an outright coordination with the family right away. And as a matter of fact, progress report, you don't have to reveal everything, but you have the duty and responsibility to inform the family as well as the family's representatives as to the progress of the investigation. Yun sana yung feeling kasi ng pamilya na medyo wala po dito, no?
But we would like to comment na at least maski delayed, may action na sila 11 or 12 days after the fact. So, medyo maski saan pong jurisdiction po ito, may kulang talaga. Sana hindi maibahan ang PNP ito. I would like to give the floor now to the representative of the family, kapatid ko, Barangay Kapitan Dudong Bukol. Siya niya rin po ang magsasalita. May buntag sa tanan. Ako si J. Karen Bukol, ang magulang ni Kapitan Bukol. Ako muhangyok ko sa mga kapulisan o PNP na unta ang mag-lead sa kaso sa akong igsuon kay ang NBI na ug naaman mo yung mga evidence na nakuha, palihog lang makikoordinate ta sa NBI para madali mahuman ang kaso sa akong igsuon, mahatagan na siya justisya. Manawagan sad ko sa kanang senador nga unta inyong imbestigahan ang pagkamatay sa akong igsuon kay dili man jud ikalimod nga dili jud basta-basta siguro ang iyahang mga kontra. Tungod kay nag-umpisa gyud ni katong pagsulti niya regarding sa mga korupsyon nga naitabo diri sa among lugar. Dira gyud na nag-umpisa og katong panagbikil nila sa hepe aning among lugar. Mo manawagan ko sa kanang senador nga unta inyo haning imbestigahan ang pagkamatay sa akong igsuon. Kay dili man gyud ikalimod nga live man gyud ni gibuhat sa iyaha. Ako nakabatik jud ko kahiubo sa PNP at mga niaging adlaw sa mga kapulisan kay tungod nakita man gyud nako ang ilang kakulangan sa pag-imbestigar. Sa panahon nga gipost nila akong igsuon live, wala gyud ko nakakita effort na nag-conduct sila kanang black road gani nga dili or checkpoint nga unta madakpan tong Innova kay taas-taas jud ang oras na nakagawas ang Innova diri sa Digos. Kung buto na naon kaya kay to nilang mabuhat kay nakasaksit ang kanan halos sa live sa akong igsuon. O gustuhon lang yun nila. Pero dili lang kana ang sipyat nila. Pati pag abot sa ospital, dugay kaayo sila naabot. Una akong gikasakit kay dili ba irok akong manghod para paabtan pag-upat ka adlaw una mi anion sa mong balay kung unsa nay or paabtan pag-upat ka adlaw para imbestigahan ang akong igsuon. Isa siya ka barangay official, nagtrabaho siya og tarong na nerbisyo og sakto. Nihimo siya, di barog yun siya para sa tao. Wala akong gikasakit kay wala din siya actually sa mga kapulisan. Wala akong muhangyo gyud ko, ayaw lang dyan mo kalain sa mga PNP o mga kapulisan nga unta ang mag-lead sa kaso kay ang NBI na please lang pag-cooperate mo aron mahatagan na justisya nga akong igsuon. Naalang dagang salamat. Amo alam kong ipahibalo, no? Even the choice of the vehicle is very telling, no? Eh nga, no? Red Innova. Ariyo po ng Red Innova sa PB na ako daw. No? I-check na ninyo. Anong ipili ko? Sa ato pa na intimate knowledge ang mga assailants, no? The fact nga Red Innova ang gigamit, pare-pareho po sa Red Innova po sa PB, so na intimate knowledge. Mo kanina nga, kung dili pa kayo, termero ako respectful ko, no? Right after the incident, disulti na yun kung pwede NBI ang mag-lead sa investigation. So, kung bright ka, makakuha tayo ka. Pero murag, lisod man siguro sa so, klaro na lang nato uban ang mga rason, no? This is now our third time to request the PNP, please, conflict of interest, delikadesa na lang, no? Dili na lang ta magkaulaway yung tapa para klaro na ay mga rason to, no? And I know kabalo mo kung sa mga right. I'm just clarifying some of the reasons now so that you will truly understand. Dili na kanang brinite gani nga makasabot na lang unta. Klaro na to. Isa na sa rason, no? So hinautunta you will understand feeling sa pamilya para po doon na progress. E balumi nga husgan ang nasa likod siguro ni Ani, no? Amo alam po justisya so that you will understand na namatyan na ang pamilya. Kinanglan yung justisya. Dili man yun tayo ikalain na sa PNP. Now on the call for Senate investigation, this is a Senate investigation in aid of legislation.
there are grounds by which the Senate can justify this investigation. Why? Because there is a need perhaps to strengthen our laws concerning whistleblowers, especially yung corruptions, persons who will reveal information via mass media, social media, no, about rampant corruption in our government. Maybe the Senate can look into this so that we can strengthen our laws vis-a-vis the protection of whistleblowers. There is likewise perhaps a need also on how to improve police procedures in the investigation of crimes. Okay, tanawa good Nick, mas paspas pa na kailan ang kaso in town si Vice Governor Cagas, no? Na nag-express lang sa iyahang kasuko sa amigo kayo. Perting paspasan pa ilang kaso in town mong Vice Governor. Pero sa pagpakita sa pamilyang Google, it took them 4 days. Niya ang PNP Regional Office, it took them 11 days before coordinating with the family. Perhaps there is a need on the part of the Senate to help the PNP improve and rationalize the police operational procedures and provide sanctions accordingly if the police would be utterly delayed in their response towards crime prevention and crime punishment. So, in the light of all these reasons, there may be compelling grounds on the part of the Senate to conduct an investigation so that our legislations can be further improved. We will be, our firm, the law firm of Torion and Partners, will be formally writing the Senate through the Senate President Soto, through the chairman now, Senator Panfilo Lacson, to undertake such an investigation. This is not a new matter. I was also a participant in the Senate investigation in the Cotabato City killings, if you remember, where the barangay captains of Cotabato City were ordered and summoned to appear in the Senate concerning the Cotabato City killings. And in that instance, even barangay officials of Cotabato City were summoned to the Senate and ordered to participate, requested rather, to participate in the Senate investigation. So if such was done in Cotabato City, I see no reason why it cannot be done likewise in our beloved city of Digos. So if you have questions, we are now free to entertain your questions. Attorney, since na isgutan naman itong nagpagawas ang NBI o persons of interest nga ilang masumunan kasi up na to, attorney. Well, ipatawag sila Governor Yvonne Cagas and Vice Governor Cagas dito sa NBI o niya naapo ko dito. I clarified with them katong ilahang declarations or persons of interest, and they are pursuing the same gusto nila. O niya i-clarify ko na ko tong declaration sa ilahang lead investigator si Eli Lianyo. Maayos ko ni si Eli kay na ay legal background pakungan na chef law, no? Ako ang i-clarify ko mandatory ba yun nga ilahang i-surrender o ilang ihatag whatever their findings to the PNP, because I've read the NBI charter wa man sa ilahang NBI charter, and I was given the information discretion nila. So they may or may not give whatever their findings to the PNP. So they can conduct their own independent investigation and come up with their own findings. And ang ako agad na mention dito is ang law firm is utsuman mi kaabogado din ha. Mutabang mi o himo sa mga affidavit complaint. Amo ang ipasa sa ilaha o kung it would satisfy their intellectual quotients, i-finalize ko na mo, of course, subject to their approval. So, ingana nga mo ang internal workings karon. And I do hope ang PNP po, kung hatagan ng nila importansya, wish sa pamilya, na amang yun rin, ang amahan, nahan, mga igsuon, ibig magsulti sila, nagbuot lang ko, no? Naaman dire nga kung unsa ang ilahang findings
i-share nila sa NBI. Then, kung kinahanglan na og affidavits, they can contact my law office and we can assist in the crafting of affidavits. Follow-up, attorney. Since na-istorya ni mo nga ang PNP naki-coordinate na naka-istorya sa inyo, what about the kaning nahitabo ato, attorney, or update sa inyo nga pag... Well, ang ilahang requested was forensic examination sa mga cellphones. Okay. So I have coordinated with the family and we will cooperate again with the request na ilahang findings i-share nila sa NBI later. So mao lang to amo ang request. We will be cooperating pero ang amo lang is since this is a high profile case where multiple agencies may be involved in the investigation thereof, dili na mo ipasurrender ang mga cellphones. Naay mo kuyog, niya pagkahuman o forensic examination, kuhaon na mo balik. Ano? Okay. Yes, sir. Regarding, as what you said, na after 11 days, nag-coordinate na ang PRO 11. After the incident, ang unang report sa Pusoko, ang gamit na pusil, gamay lang. So according to the NBI 5.56, magkapareho ba ang inaingon karon sa PNP 5.56 sama sa ingon sa NBI? O kanina ato anang i-clarify kita na, no? Pagbalistik na ba? Kanang pagbalistik, wala pa man nakita ata ang wallet, ang itong weapon nga nakitaan. I think kinanglan man na ang weapon nga nakitaan. So, ang autopsy lang ang humana. Ang isa na-preserve ka sa Bontulet. So, kung ata, kay sila man ang first responder ato niya, nag-keep in man tato. If you remember dito sa Juan, oo. Pero wala kami kopya sa ilahang finding. Wala pa. We are hoping that we will be given a copy of the findings. So, wala pa may nagtatagtik niyo. Wala pa. Supposedly, tatagkopya pero wala pa man tayo kopya lagi. Wala na ito alaganik nga kung nana sila ay written result sa ilahang SOCO, gihimo, scene of the crime operations na gihimo, especially itong autopsy po, malihog lang ang taming baka pwede po may mahatagan sa kopya. Kaya hantod karoon wala. Yes, sir. Attorney, ingon sa NBI, 5 to 6 person of interest. Gawas sa magtiay yung katas, kinsa pa ilain yung patawa natin information. Basta akong nahibuluhan, wala, murag, wala pa ko yung hibalaan na pabaylain. Oo, pabaylain. So, wala ko nakapangutana. Sige lang, I will be asking them that kung ilahan na ba nakatawag. Kinautunta, magkatawag ko nila kung upang mga persons of interest. Balo naman siguro ng kinsay mga persons of interest pa. Di na lang gunta huwag niya. Katong po mga persons of interest, di ko gunta malain, no? O, labi na kung naapo kayo, deklara po sa Facebook, live pag yun. Kunya, ang ubang mga uban mo comment, in every action, there is always a consequence. Attorney, yes, pag-take mo bar, di ba na may mga pointers para makabalo ka ang answer? Mamaw naman siguro alin ang sitwasyon na. Maura po, kung nakaisulti, live on Facebook, nakin ay makakomment, ay makakomment, ikaw po doon natamalayan. Ang bagon lang po doon sakto. Yes, sir. Attorney, ingon sa PNP, atong press conference sa Pratos, na isa sa ilang person of interest, si Police Lieutenant Colonel Ito. In fact, ilang girelieve sa pwesto, may parapente sa ubang sakop sa Digos PNP, at 21 sila kabuo. And later on, ang SITG nag-ingon na wala pa sila person of interest. Nakikita sa inyo ang PRO 11, i-clarify ba sa inyo? Wala minaabot anak nga discussion. Ang among discussion sa katong PRO 11 na representative nila was about the possible forensic examination of the cell phones. And I could understand the reason why they would like to do that. No, I would not explain anymore as to why they have to do that, but I understand. And nakakita ko sa rason, nindo to rason mo to akong request sa Captain Jerry mo participate, pero under certain parameters na naabot sila dito, no? Para wala lang po ng duda gani, no? So, naa sila dito pagkahuman, wao na mo balik. Dili po may musugot na dito na lang to.
Kung musugod sila ana, we will cooperate. Inalibog magpundot may nga kami nga nagahimog news kay si acting General Rosete, acting pero director siya nagingon person of interest si Ipo. Si isa DG Portuyo, wala pa sila person of interest. So, mo lagi nang ginahanglan lagi na mag-Senate investigation po, no? Kay para dili gani sabog po ang communications. Mura na po nagkaroon ko sa about kay Senator Bato de la Rosa, ang isa ka agency musulti na iwaran, ang isa po musulti ang DOJ walay waran, o di ba? So sabog, there should be one communication lang ba? Mura dili ta gani unta mga addict ng lain-lain mga isulti para ang mga tao po, mga media men, di po naglibog o ingon na anay person of interest, RD pa nagsulti, na ang isa po kapan, wa pa. Grabe hamay pa mga tao, ay balo na kinsay mga person of interest. Dalhan, oy, salamat na kayo sa mga information ngayon yung kinahatag ha. Wa lang mo kabalo, kami po, mura na po mga agent. Amua pong gina-assess ni kung asay na-probative value ba, no? Kung sa'y pwede i-presenta sa korte, kung naapag first hand knowledge kung pero it can provide us leads, mga no? Ana inyong ginahimo, basta di lang po kaayo po pasobrahan, ay lang mo po pamasangil. Di ginamaayo ng mamasangil, ha? Kaya maunhan ninon mo kaso. Mga dato, ro ka ng uban ng mga persons of interest, pero ting mga datuan, mapailan ninon mo kaso, kuha na po mga turnitor yun. Naghanap ng trabaho, ayaw mo patakag pamasakit. Kung doon na may information, post lang ninyo sa Facebook, okay. Bapo na. Okay, para it can provide us leads, ayaw mo pamasangit. Kaya unfair po na sa ilahan. Kung litan, wakit tayo ikong ebidensya. Bisa pag duda na kung kayo mo, lamig na kung kayo isulti, ayaw na lang isulti na. Okay, kamoy mapailan o kaso, anak, labi nagwalay, klaro ebidensya. Unfair po na sa ilaha, dili po na maayos kaso, kaya malubog naman hino. Kuha ninyo? Yes. Attorney, nag-ingong ka forensic sa mga cellphone. Si Delek Dudong Bukol, nag-mention nga na nakoy recorded. Tulo lang katao ang mag-interest sa akong kinabuhi. Siguro, naghatag naman siguro siya idea kung kinsa posible ning tulo. Actually, we have preserved the cell phones of Kapitan Bukol. No? Ang kuan, amuan ang ipasubject to forensic examination. Under the parameters that we have already stated, na naalang ang pamilya ko dito during the forensic examination para makakita sila. Okay? Pero attorney, naabay insak nga tao nga gibilina ni Kapitan sa katong video nga gingon niya. Basta nakarana siya sa pamilya, nara siya ang cellphone, kita kay ko few minutes ago, no? Ipakita pa ganun sa kuha kung sila nabutang dito, no? Naara din ha, naara. Unya, na unlock po to, so makita na mo anytime na mo, pero dili lang na mo gina-alter kay para sa iyahang probative value in court when it is presented, dili siya maapektuhan pa. Kaya in the handling of evidences, sabi na ako, practicing lawyer ang town ko, no? Kinahanglan gina siya i-preserve, dili siya dapat i-alter. Okay? Kaya namin gitawag ng authentication, no? The authentication requirement, the handling requirement, the presentation requirement, preservation requirement. So we have to keep those requirements intact so that when presented in court, they can be admitted to harapan ng evidence, admissibility and weight. So dapat sa requirements on admissibility, yung na intact ba to siya, wala siya na alter, para kung intact siya, admissible siya, ang iya pong handling dapat ikan kay Kapitan Bukol, status siya, no? I-trace na ni mo sporty tanan. So mo na nga identified na mo kinsa ang nagunit sa cellphone ni Kapitan Bukol. Di lang po na ako isulti sa inyo kinsa karon, ako may abogado nila, no? So basta we have taken care of that. Attorney, dugang question. Unsay rason sa kapulisan nganong dugay sila naka-coordinate sa inyo ha? Wapo na ipahutan sa kapulisan, dili sa ko ha. Pero wala sila to answer that. Wala sila nakaingon, attorney, kung unsay ilang rason nganong karon rami wala sila nakasultian na. Mao na nga dili na lang pumutubag, speculative man na, no? Maluoy lagi ko kay kung ang investigator in town, PO2, o
O niya ang persons of interest, taas kay Grango, so siguro na, pero speculation na mo na, di ba? So, kung kaninang rason nga, para di na lang mo magkaulaway, ayun na lang na inyong imbestigahin. Inyo harap ng mga kauban, siguro involved nga, ihatag na lang sa NBI ba? Dili na kayo lisod yung kinabuhi ba? Ano lisod-lisod hindi niyo yung kinabuhi, na may line agency, di ba? So, di lang po tagot magpakaroon ingnon na mag-input sa inyo hanghanay ang mga persons of interest niya. Di man lang persons. So, ayaw na lang nuban. Kaya balume nga, di lagi mo pa ilang dereliction of duty. Kinsa pa mo pa ilang dereliction of duty. Kung naamoy himuon, thank you very much. Please coordinate with the NBI. Share the information to the NBI for the better good of everyone. Maluwag question sa Atty. Ikaw man ang lawyer sa pamilya sa kamatayon ni Kapitan. Ang tigulang na naguli o pitaka, nag-iwan ng NBI, dako kayo ang iyang posibleng susi para sa pagkampon sa justice. Siya ba isumo na sa NBI o gi-check na ba ang background ni po sa PNP? We discussed about that, but I do not know if he is being summoned already. But of course, katong tigulang, no, to have a version kung gano'n, ang isa ka version, ay, ano to siya ng mekaniko na mo o trabahante na mo o lukoy gito siya kanang medyo na gito siya hinay o pagsabot o mga anak ba. Pero na ako ilain po nga version nga which would probably cause his indictment and involvement in the crime. So si Allah subhanahu wa ta'ala ram gyud koy nakahibaloan na kung sabi ang involvement and proper investigation on the matter. I hope and pray nga isomon gid sa NBI kay daghang mga pangutana gyud po nga ayan niyang kubagot tarong. O baka po na ay maluoy nga mga witnesses, no? Amo ang gihangyo o mga maluoy nga mga witnesses nga provide us information, no? Kay para matabangan po nato ang pamilyang Bukol. Baka naamoy nahibalaan sa mga history aning mga persons of interest nga makalink sa amua, no? Ato nga nagpadala og picture sa amua, salamat kayo, no? Hinaut-unta nga dili mo kapuyon og tabang sa pamilyang Bukol. I-text dito sa account ni Kapitan Bukol, di ba? Live pa man tong account niya. I-provide dito ang mga information kay para ma-assess po na. Regarding mga witness attorney ba, ano kayo mga Facebook post na nikatag na at na po nakita ang inuba, ikon buyad o patrol o katong IS ban, ikatag na siya karon online. So, ini panawagan sa katong information nila na attorney. Oh yes, kung nakagib mo yung information, no, labi na ito nakakita yun. First hand knowledge na to. Although, kay balo na po ko anak na version lagi, no. O ganina nga, medyo nakagirason nga ng NBI na okay. The fact nga, Red Innova ang gigamit. Pare-pareho po sa Red Innova sa atong PD, no, ay intimate knowledge mga tao na behind aning. No? Pero katong nakakita yun, baka pwede ka na mo istoryahon, imuan po doon ka David, para matabangan din ninyo. No? Let us help the Bukol family and let us help ourselves. Kaya nga no, kung nahimok ni sa barangay kapitan sa 3 de Mayo, di walay rason ni nga kung naabot mo yung mahibalaan in the future, dili ko din ninyo himuon sa inyo. No? Kung magpadala mo kutatanan sa kahadlo, atong komunidad ang mapikuan. No? So, hinautunta ang kanang mga persons of interest, makasabot po nga kung naatay pat yun, dili mo po pwede nga, dili po magpa-imbestiga ang mga namatyan. Di mo po pwede di mo file ang kaso, kaya kung magpinatyan na ilang taan ni tanan, ay may tabos atong komunidad. No? There will be a breakdown of peace and order. So, whether they like it or not, we will be seeking justice here because a person's life has been snuffed out unjustly. Ingon si Karen nga usa sa mga dapong hinungdan sa pagkamatay sa mga maut tungod siya kausa. Ini ba, attorney, ang usa ka dako gyud nga lalong nga hinungdan o ang tumong mo pagpahilom ka kapitan? Actually, ako gatuog yun ko nga, isa sa rason yun
anong gipatay ang akong igsuon. Isa pagbulgar gyud niya sa mga korupsyon diri aning lugara. O sa panagbikil ato nilang hepe. Kay ngano ang akong igsuon mo barog yun para sa tao. Mao ginang iyang paninindigan. Dili gyud siya mo ingon nga trabaho gyud iya, trabaho gyud tinarong. Unang ibulgar gito niya tanang mga korupsyon ani among lugar. Unang gusto sad ko imbestigahan ang ato ang lugar kay o katuta na ng iyang mga panulti kay sugad mo gud ato nahitabo to. Mao man gito hinungdan gud nga ani na ko igsuon karon. Napo to'y lugar nga nag-apil-apil na ang lugar. Una ako manawagan gyud ko ninyong tanan nga unta ug kinsa man tong nakabalo or naay idea sa pagbuhat sa ani sa akong igsuon or katong mismong nagbuhat ani unta maluwi ka sa mong pamilya tabangi mi nahatag gusti siya kung igsuon kana lang kay di gina mo kaya nga walay gusti siya ang akong igsuon ngay lubong unta makonsensya ka na ba siya 5 kabuk anak 2 anyos ano'y itawon mi una kung kinsa may nakakita ato nila katong mga nagbuhat pwede kayo ka kontak sa kuha maski ikaw ba'y nagbuhat ampingan gihapon ta ka itudlo lang nimo ang mastermind ampingan gyud ka na mo isakit kay sa mong buot ang imong gibuhat pero ampingan ka na mo tungod kay ikaw ang makahatag og gustisya para sa pangsuon unta maluwi mo lang mo kung kinsa man itong nahibalaan PM lang ko mutabang gyud ko ninyo tago ug bantay. Wala lang. Okay, bye.